Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat po sa tumadagdag subscriber. Maski pa konti-konti, pwede na yan. Hindi naman tayo talaga vlogger eh. Pero yun nga, dito tayo nilagay ni Lord. Ni God, para maalis yung stress ko doon sa aking demonyong Anyway, sana magtagumpay naman yung kaso na pinail na itong aking asawa, no? God moves in a very mysterious way. Dito na tayo, balik tayo sa politika. Si Senator Coco Pimentel po to, nag-hold ho siya ng press briefing, press conference. Kanina lang ito, 7 hours ago. At meron po ito, as of now, meron po itong 125,615 views. Marami hong nanood. Pakinggan ho natin, nagka-interest lang po ko ito. Hindi ko ho ito tatapusin. Meron lang ho siyang mga sinabi rito na magbibigay ho tayo ng reaksyon, no? Partial judge. Sir, over the weekend, sinabi nyo na hindi pa kayo ready to answer yung legal question na kapag may mga mag-inhibit, anong number magiging basis for conviction? Ngayon ba, naaral nyo na at may sagot na kayo doon sa tanong na yun? Ang logical answer, kasi hindi ko alam kung tama ako. Pero sa wording lang ng... Alam nga namang hindi ka tama dyan, bar top notcher ka alam nga namang mali, di ba? Ako, pwede pa, ako, wala naman ako bugati, kaya parati ko tinatanong, tama ba ako mga boss? At sinasabi naman ng mga ka-warriors, kung ako'y mali o tama, di ba? Tuloy natin si bar top notcher, Senator Coco Pimentel. Constitution, kailangan all the members of the Senate and 2/3 doon ay magsabi ng guilty bago masabi nating na-convict ang impeached officer. So, kung mayroong senador na absent, may sakit, siraan tiyan, nasa abroad, nag-inhibit, nandun, ayaw magsalita, ayaw magpaliwanag, tinanong guilty or not guilty, tumahimik lang, ayaw magsalita. O lahat yung hindi counted na nagsasalitang guilty. Binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty, yun po ang bibilangin. So, hindi binibilang yung nagsabing not guilty, hindi importante yun. Ang importante, ilan ang nagsabing guilty. So, hindi nagsalita, counted as what, sir? Hindi siya nagsabi ng guilty. So, hindi siya counted sa guilty. Kailangan umabot yung guilty ng 16. Pag hindi umabot, there is no conviction. Ganun lang po yun. Hindi na lang natin sasabing not guilty, but not convicted. Pero pwede din mag-abstain. Abstain, tahimik, umalis, nag-walk out, nag-absent. Pero yung abstention, considered as acquittal yun, sir? Ang abstention, hindi nagsalita ng guilty. So, hindi mabibilang sa guilty. Pagbilang natin ng guilty. At kailangan 16 para masabi nating na-convict. Naleche na. Okay, si Daniel? Microphone. And then, Maraming lang, illegal ba yung ginawang motion on the floor? Kasi, judge po yung nag-motion nung nag-convene po kayo. Illegal po ba yun? And baka pwede rin po ba maging puntos din yun ng depensa kung sakaling iakyat nila sa Supreme Court? Pag sinabi kasi natin illegal against the law, so ano siguro ito against the oath? I think it's against the oath. Kasi naka-oath ka na and then sasabihin mo you will render impartial justice. And yet, kinampihan mo na yung argumento ng isang partido. Pero it has happened, and then hindi naman pinagbotohan na actually inatras inatras naman ni Senator Batoy. Pero hindi naman kayo nagkaroon ng impression na well-planned yung nangyari kasi parang gano'n ang naging impression ni Senator Risa Ontiveros. Well, if that is what you call a well-planned action, di ba, parang pinapa-withdraw yata kay Senator Bato, ayaw niyang i-withdraw eh. Tapos so I don't know if
It might have been planned, but it was not well planned. Okay. Okay, Jan. Sir, masasabi po bang na paboran yung defense sa naging action po ng Senate? And on what way po? Na kung napaboran po sila? Tama na yan, mga friend. No? Doon na lang ho tayo doon sa sinasabi ni Senator Coco. Doon nga, paulit-ulit na lang ho yan. Mga napaboran, si Sara Duterte, o whatsoever, o kung anong mangyayari, o mga ganito. Sinabi na ho ni Senator Coco, para ma-convict si Sara Duterte, kailangan may magsalita na convicted siya, na 16. Ngayon, kung hindi nga nagsalita, ayaw sumagot, nasa wala, may sakitan tiyan, o kung whatsoever, wala ho. Hindi ho makukonvict si Sara Duterte pag wala hong 16 na nagsalitang convicted siya. Doon na ho, tapos na po yun. Ha? Maliwanag. Okay na ho mag-isip kung sino ho yung 16 na senador na magsasalita na convicted itong si Sara Duterte. No? Yun ho siya, madali. Bato, Bongo, Amy Marcos, Marcoleta, Kimo, 5 na. Ilan lang hahanapin mo? Doon sa 5, nandun na ho yun eh. Yung pumirma ho na 18 kampon ni Duterte, isa ho doon. Di ba? Pwedeng bilyar, pwedeng Parang ito hong nangyayari ito, mga friend. Parang nung gustong buksan ulit ng Senado yung investigasyon doon sa Parmali na ginulugulo ni Digong habang nag-aano yung sinasabing Blue Ribbon Committee nitong si Senator Gordon. No? Pinakialaman ni Digong na huwag kayo pupunta dyan. Dire-diretso talagang, anak na putang. Pero hindi kagaya nito si PBBM, walang ayaw sumagot eh. Pero doon si Digong, yung mga tauhan niya sa Parmali, magnanakaw kayo, wow, kayo dyan. O bahala sa inyo. Pag inakwit kayo, pag kinontempt kayo, papalabasin ko kayo. Mga ganun ang daldal ni Digong nun, di ba? Come to the point na nung wala na si Digong sa posisyon at gusto buksan ulit ni Gordon yung investigasyon sa Parmali, niya, pipirma ho yung mga senador na sang-ayon sila. Wala hong pumirma yata. Meron ba? Ilan? Ang inaano ko dun, si Po, Grace Po. Kalahin mo si Grace Po. Di rin pumirma. Kasi raw sasabit si Digong. Yan to, ganito rin ho to, mga friend. Wala rin hong kakahintuan to. Kagaya sinasabi ni Senator Coco, 16 ang kailangan magsabi na convicted siya. Kung hindi, kukulangin sa 16, wala. At ang mabigat nito, mga friend, hindi na kailangan ni Kimo na magsalita pa. Di ba? Kasi ayon kay Senator Coco Pimentel, maski nandun si Kimo at tinatanong siya, guilty or not guilty, ayaw umimik, wala tayong magagawa doon. Bilang na yun, bilang ganun lang kasimple, Kimo, huwag ka lang magsasalita. Hindi mo na kailangan pang mag-hire ng paliwanag kung bakit mo i-acquit ang iyong Panginoon. Kasi pag hindi ka nagsalita, ayon kay Senator Coco Pimentel, wala silang magagawa. Diba? Ganon. O kaya magsakit-sakitan ka ng tiyan, o na-hospital ka. Basta hindi nakabuo ng 16 na convicted, na nagsalita ng mga senador na convicted, hindi makukonvict si Sara Duterte. Ganun ho katindihan, no, mga friend. Kaya, kumbaga sa lamang na talagang itong si Sara Duterte, maa-acquit. Pero, dadapot subalit ngunit, mga boss, sinasabi, mananagot daw itong mga ito, lalong pag nakita na talaga ng overwhelming ang ebidensya
na talagang itong si Sara Duterte guilty. No? Tapos i-acquit mo. O hindi naman in-acquit eh. Hindi nga lang nagsalita si Kim Ock. Pero hindi niya in-acquit. Hindi niya ginilty. Tangina na yan. At marami pong nagsasabi, mula kaninang umaga nung pakikinggan ko, pag nakita ka na taong bayan na overwhelming ang ebidensya at inakwit ng senador to, mananagot sila. It will be a political para silang nagpakamatay. Wala nang boboto sa kanila pag yan ang ginawa nila, na kinontra nila yung conviction ni Sara Duterte dahil kitang-kita ang overwhelming evidence. Diba? Nung araw yung mga sir, mga boss. Ngayon hindi. Diba? Napatunayan naman eh. Diba? Itong nakaraang eleksyon, kita mo, hindi bulag bingi sila eh. Tayo mo number 1 si si Bongo, number 1, malasakit ng malasakit. Hindi naman sa kanya yung malasakit, pera niya ba yung malasakit? Pera ng bayan. Pero sa katangahan ng tao, ewan ko kung ano, number 1 si Bato. Utang ina. Si Bato maski na kunyari babarilin si Digong, haharang ni Bato yung katawan niya. Siya natamaan, wag lang si Digong. Ganong kamahal ni Bato si Digong. Dahil kung di nga kay Digong, hindi siya magiging senador. Muntik pa nga siyang ginawang presidente. Pinag-file filing of candidacy, hindi alam kung sino. Bato, file. Bato, atras. Bongo, file. Ako, busy. Magulo-magulo, parang bulbul. Mga panahon na yun, si Digong, at inakabahan nga siya na sa tuktok niya, ito mangyayari. Baka. So, nangyari nga. Pero sa dami ng pera, nito mga to. Pero yun nga, mga friend. Ang prosecution naman, wala naman silang Sabi nga ni Senator Coco Pimentel, wala naman bawal kung mag-a-acquit kayo Acquitin nyo kung gusto nyo. Basta ang importante, mailatag itong article of impeachment na to. Yung mga baho. Sabi nga ni Senator Trillanes, di ba? Ito ikaliman to. Si Bongo, si Kim Ock, si Bato, Marcoleta, saka si Aimee. Miski kitang-kita na nila na mamamatay tao si Sara Duterte, acquit pa rin ang sasabihin yan. Hindi nila yan ikukumbik. Kumbaga sa talaga, pero mga friend, bilib ako doon sa 5 na yun. Bakit? Hindi sila plastic. From day 1, sinasabi na nila, i-acquit namin yan. Wala kayong maaasahan sa amin dahil yan ang aming amo. Maski pa sinasabi niya si Sara Duterte na siya ay magiging presidente ng impyerno. At maski sinasabi ni Digong na siya ay gusto niya sa impyerno. At pinagmumura ni Digong, Diyos. Diba? Walang kwenta sa mga tao. Kaya nga yung sinasabi ng tao, yun hong ikang kukontra sa impeachment, mananagot sa taong bayan. Ngayon na! Dapat gumagalaw na taong bayan ngayon. Hindi pwede ang rally na yan. Hindi pwedeng ganyan. Wala akong mangyayari dyan. Sa kakapal ng mga muka ng mga halimaw na to, tumatawa lang yan. Anyway, pagdating naman na eleksyon boboto nyo kami. Magkano ba kayo? Ganun, di ba mga friend? Kaya hindi nga yan po pwede yung sinasabing impeachment na yan. Taong bayan pag ang taong bayan ang gumalaw, doon magkakaroon ng impeachment. Tignan mo nang gumalaw ang taong bayan.
20 taon naghari yung Marcos Sr. Sibak. Buti nga, naitakbo pa nung mga Amerikano eh. Kung inabutan yun, patay yung buong pamilya na yun. Sa totoo lang eh. Napasok ang Malacanang eh. O, di ba? Si Erap. O. Ang daming hearing. I-impeachin si Erap. O. Nanalo na hindi siya ma-impeach. Dahil hindi nanalo yung hindi magbubukas sa envelope. Nag-walk out yung mga senador. Taong bayan din ang humusga. Tanggal si Erap, Sibak. Eto. Kitang-kita na rito kung gaano kawalang ya yung mga senador magmula sa presidente ng Senado. Diyos ko, sobra rin ng lahat na, pati yung mga UP College of Law ng mga profesor, puta, pumipirma na sila. Naputa na Magulo na, pero si Chis Escudero, hindi pwede yan. Ako ang president. Kung gusto niya mag-apply, kayo sa Supreme Court. Kung mali ako, demand pa yung Supreme Court. Talaga yung Supreme Court alam niyo, dabag yan Supreme Court na yan, di ba? Di ba? Pero talaga ito, ang mahalaga lang talaga, mga friend, di ba? Mailatag yung mga kawalang yaang, pati yung AMLAC, pati yata AMLAC, hawak pa rin nila hanggang ngayon. Nung iniimbestiga sa Senado yung AMLAC, sa Kongreso yung AMLAC, malabo yung malabo. Umuulan po, mga friend. Yung Senado, parang tamang rin ako dun yung Lochika, saka yung Nolasco, kung kailan isasalang, saka biglang wala, kinuha na, ewan ko, no? Pero, mga friend, kailangan na gumalaw tao. Dahil wala naman sinasabi lahat ang mga matatalino, mga justices, mga na mananagot itong mga senador na ito nagpakita ng bias sa kanilang magiging desisyon pag na-overwhelming yung ebidensya na inilalatag. Pantang 7 articles of impeachment, yung nga, vlog ko kahapon, yung kay Atty. Lorna Capunan Doon lang tapos na yung meron pala siyang assassin pinatunayan ni Sara Duterte doon na talagang sila ay merong mga mamamatay tao na kung gusto nilang magpapatay pwede. May napatay isang House of Representative daw yata, binaril sa likod, nabalitaan yung nahubay. Riding in tandem. Buwanan na pa, ang patay. Ay, nako mga friend. Dasal. Wala ko to. Yun nung sinabi ni Coco Pimentel, ganun na lang katibay. Hindi na kailangan ni Kimo na magsalita pa. Huwag ka lang iimik, Kimo. Kunyari, Kimo, ikaw na lang ikaw ang tiebreaker. Meron ng 15 na nag-convict kay Sara Duterte. Si Kimo na lang ang nag-iisa na tinatanong, Kimo? Acquit mo ba o ikukumbik mo? Ganun lang gagawin mo, Kimo. Sabay kain ng hamburger. Sagot! Inom ng juice. Ganun, Kimo, ang gagawin mo lang. Acquitted na si Sara, Kimo. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Ayon kay Senador Coco Pimentel na Topner. Naging Kimo tuloy ako, Topner Bar top notcher. Kaya Kimo binibigyan ka na ni Bar top notcher ng gagawin mo bilang isang tanga. Bilang isang senador. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Kunyari, 15 na yung 16 ang kailangan boto para ma-convict si Sara. Ikaw na lang ang nag-iisa ngayon, Kimo, na tinatanong.
O kaya, si Lito Lapid. O, dalawa na kayo. O, eh, si Lito Lapid, sanay yung si Lito Lapid eh. Tahimik lang yan. Ganun lang. O kaya, magsakit-sakitan kayo ng tiyan. Pa-combine kayo, acquitted na si Sara Duterte. Pero, kung sa Senado payag, pero yun na nga, sinasabi parati ng mga matatalinong mga justices na ito responsibilidad ninyo mga senador sa taong bayan dahil kayo nanumpa ng ganun ito na kayo ay magiging impartial bilang wala kayong kikilingan, kayo ay mga judge, putang ina kayo. Judge. Ayan. Ang hirap po mga friend. Para kumita kailangan mong maging tanga. Halos lahat lahat na nakadikit kay Digong na kakampi sa kanya sa Senado, kailangan nilang maging tanga. Wala silang pakialam, reputasyon, integridad, wala silang pakialam dyan. Kasi kung may pakialam sila, puta, gagawin ba nila yan? Yun nga lang, forthwith, ang dami nagsasabing kailangan agad umpisahan kasi hindi ba nila napanood kung ano nangyayari sa Kongreso? Pabalik-balik tayo kung paano nambuli si Sara Duterte sa Kongreso, kung ano-ano sinagot. Tsaka ang liwa-liwanag naman ng ebidensya. Ano pa bang ebidensya? Puta na. Ilan yung acknowledgement receipt lang at ang putat, garapal na ron. Oo. Pero yun nga mga friend. Talagang yan, maski anong mangyari yan, haharangin yan na wag matuloy yan. Maniwala kayo. Yung trial na yan. Kasi nga, lahat titihaya lahat. Pati mga bank accounts, whatsoever. Hindi papayag ang mafia. Ang sindikato ay sindikato. Ang Sara Duterte kasi nga, mabubulat-lat eh. Oh. Pero yun lang ang tanong, no mga friend. Kung hindi totoo, yan putang na sinasabi ni Senador Trillanes na mga bilyon na nanggagaling sa drug lord, putang na di sana bagay pinakikechok na yata si Trillanes, hindi lang nila makikechok eh. O, di ba? Kinasuhan na sana si Trillanes. O, di ba? O. Kinasuhan niya na lang sana si Trillanes, kung di totoo sinasabi ni Trillanes. Bakit hindi nyo kinakasuhan? Tanong mga friend. Pag kinasuhan kasi nila si Trillanes, maglalabasan ng ebidensya eh. Matatalo sila. Yun. Kasi, mulat sa pulpat, 2016 pa yata, binibira na ni Trillanes yan eh, na itong mafia to, talagang itong mga drug presidente pa si Digong, tinitira na ni Trillanes yan. Yung pamilya na yan. Si Pulong, lahat. Manscarpio, Sara Duterte, lahat sila. Tinitira na ni Senator Trillanes. Di ba kayo nagtataka? Bakit hindi nila ikasuhan? Ang lakas nila, ang lakas nila. Ang lakas nila. Di ba? Kaya nilang anuhin ng mga judge. Kaya niya sabi ni Kibuloy. Di ba? Na ka? Kaya impluwensya ni Duterte ang mga judges. Bakit hindi ginawa ni Duterte na kinasuhan niya si Trillanes sa mga akusasyon sa kanila ng kahayupan? Di ba? Wala eh. Lalo si Pulong. Harap-harapan. Sinasabi ni Duterte ni Senator Trillanes, ikaw triad ka, may tattoo ka sa likod. Ang daming nanonood ng mga friend Senate yun, sa Senate yun. Pero anong iniimbestigahan doon? Nandun si Pulong, saka si Manscarpio. Si Manscarpio, abogado rin yun. Sawa ni Sara Duterte, di ba? Kasuhan nila si Trillanes, hindi naman abogado si Trillanes. Pero hindi nila makasukasuhan. Bakit? Maglalaba sa ebidensya eh.
Oh, kailangan ipakita ni Pulong yung likod niya kung para patunayan ni Pulong na sinungaling si Trillanes, di ba mga friend? O, hindi na pwede. O, di ba? Presidente pa si Digong, ha? Presidente pa si Digong. O, wala. Di ba? Kaya yan nga mga friend. Taong bayan. Gumising po kayo kung ano. Kailangan ho talaga. Nalusob yung Malacanang. Ba't di nyo kaya lusubin ng Office of the Vice President? O yung Senado? Nakitang-kita naman na, marami naman na nagsasabi na talagang gaguhan na. Sabi nga Sekretarya Ronald Llamas, hindi ako ganong katalino, pero hindi rin ako ganong kabobo, kaya wag nyo kaming binobobo. Nanggigigil na. Maski si Richard Hidarian, oo. Richard Isguera, Kristan, puta. Yung Trillanes, putang ina, lahat na ng, iniimbita ni Kristan, lahat. Iisa ang sinasabi ni Senador Trillanes. Walang nababago. Oh. Pero ang Duterte, sarado bunganga. Oh. Silence means yes. Yeah. Kasi kung hindi totoo, putang ina, presidente ako, gago ka ba? Didimanda kita. Pero tignan mo, si Trillanes, mga pre, no, doon sa Senate, ba? Senate ba yun? Oo. Oo, Senate yata, ba? Babatuhin siya ni Digong ng gusto siya sampalin. Nagwawala si Digong, naggagalit-galitan na naman yung bugok, di ba? Oo. Oh, sige, sabi ni Trillanes. Sampalin mo ako. Sige, basta ilabas mo yung waiver. Ayaw nung gago. Oh. Yun ang lalabas. Kaya to, mga pre. Dadaan ho talaga ito. Trial na to sa Senado. Dadaan ho yan sa butas ng karayom. Marami yung nagsasabing matutuloy. Pero hindi ho nauubusan ng bala sa Senado. Para i-delay nila ng i-delay. Wala silang pakialam. Maski putangin na kayong mga magpirmahan na kayong mga kung sa sinso kayong mga abogado kayo na sinisisi nyo yung Senado si Chis Escudero. Walang pakialam si Chis Escudero sa inyo. Sampa kayo ng kaso sa Supreme Court. Tanginang yan. Pag nagsampa kayo sa kaso Supreme Court, alam po siya baka tapos na eleksyon ng 2028, hindi ka magdidesisyon. Mabud sana kung karaka-raka action ng Supreme Court. Diba mga friend? Malabo. Magkulab na tayo mga friend. High blood, no? Sama, no? Kailangan ng 16 votes na nagsabi na convicted ka. Pag hindi nagsalita, wala silang magagawa. Kailangan mayroong words na convict. Kinukonvict ko yan. Pero pag hindi nagsalita, wala. Good as wala. Sabi nga ni Senador Coco, walang problema yung acquittal. Ang pinag-uusapan natin, conviction. Kailangan 16 na senador ang magsabing convicted ka, Sara Duterte, para ma-guilty. Guilty ka, Sara Duterte. Pag hindi nagsabi, wala. Magkulab na po tayo mga boss. Basta ako, doon lang ho ang tapos nito. Oo. Sa karsada. Ang magdidesisyon po nito, kagaya ng nangyari kay Marcos, taong bayan. Ang tunay na may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas. Hindi ho yung Supreme Court na yan. Kung ano-anong court yan. Wala. Kasi kung yan nga hong court na abutin nyo, papaabutin ho kayo ng ano dyan. Wala. Kung hindi ba gumalaw taong bayan, hindi natanggal si Erap. Kung hindi ba ito gumalaw taong bayan, hindi natanggal sana si Marcos. Di ba? Ganun lang yun. Pero kung sasabihin ninyo na salita lang, ganun, wala. Yung mga mananaguti ka kayo sa taong bayan pagdating ng eleksyon, hindi na kayo boboto niyan. Wala ko yun. Wala ko yun. Hindi ko kaniwala doon. Puta na, sana hindi na nanalo si Bato. Hindi na nasalo si Bongo, di ba? Di ba? Nagrereklamo pa nga si Kibulog, di ba?
Papabilang daw niya ng manually po. Tayo na, gaano kasi Raulo yun. Di ay, nako, Lord. Mary Lebron, shout out. First here, Sir Rock, sabi niya. Mary Lebron, napanood ko rin yan kanina, sina Kawaldi at Atty. Adasa. Oo, di ba? Joey Tobilea, shout out. Silva, shout out. Sindikato, di Senado. Yun talaga yan. Baka miyembro pa. Hindi baka natakot din sila baka may hawak na albayag tuloy. May hawak talagang alas si Sara na bloodbath to. Pag ako, kinumbit nyo, putang na kayo. Tuos nagtuturo na nga si Sara Di ba mga friend? Ba't ako lang sinisingle out nyo? 612 million lang yung perang hawak ko imbestigahan nyo rin lahat. Huwag kayong bias. Sabi niya, ba? Imbitahan, yung kay Presidente, kay Bongbong, bilyon-bilyon ang confidential pa yun. Ba't hindi nyo tanungin kung saan nilalagay? Ba't ako kapal ng mukha, di ba? Librado Ludovico, shout out. Napanood ko yan, Karox. Aba, ay magandang mungkahi yan ni Mr. Adasa kung papayag si Blenglong. Yun nga, di ba? Blessed. Librado ulit to. Blessed morning, Karox. To all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw rin, Librado. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Dised, magandang gabi po, Sir Rox, sabi niya. David Alimindora, shout out. Good evening po, Karox. Wala po akong maiko-komento. Basta, mag-antay na lang po tayo kung kailan matutuloy yung impeachment ni Sara Jim Potpot. Mag-antay. Talagang yun lang. Chupista Bunaaw, shout out Good evening po, kuya, at sa mga kawaryos. Babati lang po muna ako na kailangan ko pong matulog ng... Babati lang po muna ako at kailangan ko pong matulog na maaga. Medyo napuyat po ako. Balik eskwela na po kasi. Good po, Kuya Rox at sa mga ka-warriors. Chupista, Federico Mandaco. Yung mga magagaling talagang politiko na may dangal at hindi itataya ang pagkatao nila para tumakbo at lumaban sa mga senador ngayon na mga pulpol at karamihan ay panig sa kadiliman gaya ni BP Leni, si Erwin Tanyada, Trillanes, Jokno, Justice Carpio at marami pang iba. Paano ka sasabay sa mga taong ang utak ay nasa talampakan? Baka mahawa pa sila kaya pinagtatawanan na lang ang Senado ngayon ng mga matitinong politiko at abogado para silang chapsuy na may ketchup. Paano yun? Hirap kainin yun Pero San Juan, shout out Good evening po, Karox. Karox, sa totoo lang, ang mabigat na problema ng ating inang bayan ay mismong kapwa natin Pilipino. Totoo yan. Ibinoboto ang mga politikong may bahid ng katiwalian. Maling pagkapanatiko, bulag sa katotohanan, kahit na ginagawang tanga na ang taong bayan. Nasa taong bayan pa rin ang tunay tamang solusyon. Gising na at maawa sa ating inang bayan. Ang problema para sa akin, Ferdinand, kung walang pinapayagang tumakbo itong COMELEC na to ng mga siraulong politiko, walang maiboboto itong mga mga bubutante, di ba? Yun lang yun. Dahil si Kimo naging number 1. Bakit? Kasi nga yung kanilang ng requirements to be a candidate, kailangan lang marunong sumulat at bumasa at ikaw ay Filipino citizen, putang ina. Tapos mag-a-apply ka, senador, gago. Papayagan? Anong klaseng COMELEC yan? Tangina. Kalat ni bayan. Yan ang dapat baguhin. Kung wala ka patatakbuhin bobo, di walang mauupong bobo. Dahil nga walang maiboboto, itong mga bobo. Ganun. Kalat ni bayan, shout out Dinig niyo po yung patak ng ulan? Mga friend. Kaya sumisigaw na ako Ted, shout out Ted. Nag-press ko si Escudero kanina.
Hindi daw siya panig sa pro-Sara at hindi rin siya panig sa anti-Sara sa impeachment. Eh sino ang pinapanigan mo? Damuho ka. Sarili mo, buwisit. Napanood ko rin yun. Kukontent ko nga sana eh. Pero bukas na. Nagka-interest ako rito kay Coco Pimentel. Ted ulit oh. Kaya tayo nagkaroon ng mga bobong senador dahil yan sa mga bobong butante na katulad ni Garcia. Mawala lang itong mga bobo at mandaraya sa botohan, balik sa katinuan ng ating bansa. Sinabi mo pa, Ted. Shirley J. Sir, shout out ha. Kasalanan talaga yan sa Comelec Carox at mga bubutante. Hindi lang pala tayo ang nakakahalata na ang mga senador ay mga wala ng kwenta. Si Senador Risa lang talaga ang matino. Abolish na yan. O, diba? Hindi pwedeng ganun, Shirley, puro abolish. Hindi. Dapat ang mag-abolish niyan, taong bayan. Oo, yung totoo yan. Nilulusob niyo Malacanang, ba't niyo malusob yung Senado na yan? Putik yan. Ha? Winawalang yanan niyo lang mismo. Ay, nako. Oscar Lucas, shout out. Ano palang aasahan mo dyan? Isang hoodlum at mangmang. Grade 1 lang ang tinapos niyan. Elizabeth Iscare, oh. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap na ang isang lingkod bayan sa ating bansa halos walang alam. Yun! Ito na naman tayo, Elizabeth. Ha? At kayang magbigay ng ayuda sa kanila. Malamang nasa posisyon ka na. Di ba, Sir Rox? Kaya eto lalo na itong mga pro Duterte senator. Wow, money. Di ba? Lakas po ng ulan. Pasensya na po, ha? Elizabeth Iscare ulit, oh. Bulok talaga ang justice system dito at palakasan system lang. Kaya dapat lang talaga sa ICC na sila mapunta at baka doon may kalalagyan sila. Kaya dapat lang maging fair ang magiging desisyon ng ICC. Totoo yan. Brent Shervin sa PEDA, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing ha. Baka po mag-brown out ha. Sana hindi. Sabi ni Tia Delio, magandang buhay at bumabati po ng may ngiti impong basyang Team Tia Deli sa buong Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, talaga naman pong itong pamilya Durian na may hawak ng itim na kapangyarihan sa pangunguna po ng Madam Sayad, talaga pong super walastik at talaga naman pong maitatala mo po sa libro ng kasaysayan ang talombuhay ng magigiting na pusakal at tulisan ng sambayan ng Pilipino. Ano po ang panama ni Hitler, Saddam Hussein, at saka po yung isa pong Judas na si Bin Laden. Yan po ang kanilang malulupit na tropa pits na puro halang din po ang kaluluwa, Sir Rox. Totoo yan, ha? Kaya tignan nyo naman po ang kanyang mga tagasunod na puro mga aliping sa gigilid, grabing takot at pagyuko sa kanila pong Panginoon, na maski po si Babaylina talagang parang hunyango at linta sa pagkakakapit sa kanilang amo. Para pong mga maaamong tupa na sunod sa bawat kumpas ng may itim na kapangyarihan. 18 Judas, Barabas, Cestas at ang kanyang mga kampo sa Senado, Sir Rox. Kahit pa sila libakin, pagtawanan ng taong bayan, yan po sila nabubuhay, Sir Rox, sa pagiging makakapal ang muka. Bawal po sa kanilang samaan ang di matibay ang sikmura. Totoo yan, Tia Deli. Mas makapal po, mas matibay, Sir Rox. Sinabi mo. So, ano po ang aasahan natin na magandang bukas dito po sa mga kagalang-galang na puro mga bugok po at inutil na meron po tayo Senado, Sir Rox. Ha? Hanggat ang kuting po ay yuko lang ng yuko, nanonood lang po ng mga ganap, di po tayo makakaalagwa at makakaalpas sa pagkakapos po sa paghihirap, Sir Rox. Masaklap man pong tanggapin, pero lahat po tayo ay singhap-singhap at parang nakabaon sa kumunoy kung kailan po tayo aahon. Ay nako, Tia Delica, buti ka nga nandyan eh. Yan po ang di nyo po siguro urong
ang balls at patotoy ng ating valedictorian sa pagkaduwag na ating pinuno at hari po ng sablay, Sir Rox. Baka mas maigi pa kung si General Torre na lang, sir, ang nakaupo, di ba? Mas malamang makikita po tayo ng maaliwalas na umaga at bukas at bukang liwayway, Sir Rox. Totoo yan, Tia Delica. Yung pong basyang lalayas po muna hanggang sa muli po. Mga kawaryos, ang inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, handa pong sumagupa sa digmaan na may dalang tabak. Ito po ang malupit but super sweet ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi at huwag pong susuko hanggat may bundok, may pugong biyahero. Patay tayo dyan. 3J Shop, shout out. Sir Rox, palagi ko naman matutuloy ang impeachment trial kahit abutan pa ito ng 20th Congress. Sana nga, naipaliwanag ni Atty. Bueno magandang at malinaw ang pagkaka-explain niya sa role ng Senado bilang korte sa kasong impeachment. Ang ginawa lang kasi ni Chis para bang tinetechnical nila ang kaso para hindi umabot sa trial. Kahit ano pang paikot nila, ang taong bayan watching. Yan na naman, siyempre taong bayan. Kaya nga dapat taong bayan ngayon pa lang, at this moment in time, mula doon sa binago yung yung Portwit, ginawa niyang Portman, Portwet, dapat doon gumalaw na taong bayan doon. Wala na, huwag niyo na intindihin yung Senado. Walang mangyayari dyan. Ia-acquit niyan yan. Oo. Huwag niyo na hintayin pa yung desisyon ng Senado. Yan na nga yung 18 gago, lumabas na, diba? Ganyan na mangyayari mismo. Pagdating na, sabihin mo, mas itihaya mo pa lahat ng ebidensya. Pero importante lang, makita nga ng taong bayan. Pero kita naman na ng taong bayan kung gaano ka walang yayo Sara Duterte. Hindi na kailangan pang, harap yung mga ebidensya. Yun din ang ebidensya kung ano nangyayari sa Quadcom, di ba? Wala namang iba. Wala namang nabago. Wala namang nadagdag. O ano pa? Taong bayan talaga. Oo, di ba? Tuloy natin kay DJ Show. Kahit ano pang paikot nila, ang taong bayan watching. Huwag nilang maliitin ang taong bayan. Tulad pag maliit ni Bato sa mga privilege speech siya ay, "Hi Bato, talagang may malaking bato yung ulo mo, ha? Ikaw naman, number 3 senador yan, wag mo nga, ha? Sa dami ng tanga." 3J Show pala. Sir Rox, yung tungkol sinabi ni Ani Sara na dapat daw ma-inhibit si Ontiveros dahil bias daw. Ay, talagang pag may topak talaga. Yun nga, di maitago kahit pa abogado pa siya. What is her proof na si Risa ay bias? Hindi ba si Kimo ang hindi lang obvious na bias? Aminado pa siya, maski na si Bato aminado rin, di ba? Gaya lang si Sara, walang sariling diskarte. Kasi alam niyang pinapa-inhibit ng tao si Kimo, Bato, Bongo. Dahil sila ay bias. Ay, Sara, ang tadhana kahit bumale-balentong ka pa dyan, di mo pipigil ang tadhana kapag ito ang kumilos. Ayun. 3J Show ulit, Sir Rox, may pa-drama effect pa itong si Hanelet. Kesyo may bilin na raw sa kanyang sweetheart na si Digonggong. Baka namamaalam dahil akala niya makakatakas pa siya sa ICC. Baka na-insure. Baka na-insure na si Kaufman na makakapag-bail siya at tatakas na sa ibang bansa. Itong si Kaufman, nasira na rin ang ulo sa kakaisip kung paano mapapalabas ng kulungan si Digong. Sa bagay, ang laki ata na sweldo niya. Wala pa siyang nagagawa ng tama para kay Digong. Hintayin mo, 3J Show ulit. Si Chis naman, Sir Rox, palagay ko, mapapalitan na yan sa Senado 20th Congress. Ang dami atang naglalaway na pwestong yan, lalo na mga papasok na senador. Tiyak, matitikman din ni Cheese Whiz ang natikman ni Subiri. Well, sana nga dahil sa isang disappointment ng bansa. Boboto yung mga senado. Ilan yung kampo ni Duterte dyan? Hindi siya pa rin Senate President. Diba? Botohan diba? Botohan. 3J Show po. Kala nga natin na-impeach itong si Subiri. Ang pumalit matino. Mas malala pa kay Subiri itong pumalit. Sa totoo lang 3J Show
Rejection po nito. Nag-resign na raw si Kimo bilang presidente ng kanilang partido. Laban para daw partido laban para daw mag-concentrate siya sa Senado. Ibig pala sabihin sa loob ng 3 taon na siya ay senador, hindi pa pala siya nakaka-concentrate sa trabaho. Sinipa siguro yan at hindi na nag-resign. At si Pulong na pumalit sa kanya. Aray, puta, nagpatay tayo dyan. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Ha? Tapusin ko na po. Mission accomplished po, ano, mga friend, oh, mga madali lang. Oh, baka ho mag-brown out pa. Hindi ko ito ma-upload. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Paulit-ulit. Sana may kinabukasan pa itong bansa nito. Magandang gabi po, mga ka-warriors.